Muling tumaas ang bilang ng kaso ng dengue kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Kaya naman ang Department of Health umaasang magiging matagumpay ang pagsusuri ng ginagawang bakuna laban sa dengue. May news to go si Claire Delfin. Walang hinto ang buga ng electric fan sa Batang Suriven. Di bale na raw na tumaas ang bayarin sa kuryente ni Lola Josephine, wag lang madapuan ng lamok ang 2 taong gulang na apo. Minsan na kasing nagka-dengue sa Suriven. Nakakamatay ang dengue, nakakatakot. Ayaw ko na po maulit, ma'am. Sa totoo lang, nakakaawa bata eh. Nag-iisang apo ko lang yun, tapos pabayaan ko, paano ko po, aywan ko. Ngayon tag-ulan na naman, muling pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na mag-ingat sa dengue. Simula Enero kasi ngayong taon, 181 na ang namatay sa dengue sa Pilipinas. Kabilang sila sa mahigit 30,000 kaso ng dengue na naitala ng DOH. 1% mas mataas ang bilang na ito kumpara sa parehong panahon nung nakaraang taon. Kaya naman umaasa ang DOH na magiging matagumpay ang dengue vaccine trials na isinagawa ngayon sa Pilipinas at sa ibang bansang may mataas na kaso ng dengue. Kung maganda ang resulta ng trials, inaasahang mailalabas na sa merkado ang bakuna laban sa dengue sa taong 2014. Pero dahil bago, inaasahan na rin magiging mahal ito. We have to look forward to be ready. Na sana pag naging available siya, and we will have enough budget for that, particularly for the poorest of the poor. Habang wala pang bakuna, iba yung pag-iingat pa rin ang payo sa publiko. Hanapin at sirain ang mga posibleng pamugaran ng lamok. Protektahan ang sarili, magsuot parati ng pantalon halimbawa o tsaking natatakpan ang buong katawan. At agad kumonsulta sa doktor kapag nakaramdam ng sintomas tulad ng pabalik-balik na lagnat. Claire Delfin, GMA News.